Magandang umaga po sa inyong lahat and nais ko po kayong i-welcome sa ating online church service and sa mga kapatid po natin na naririto, nakasama po namin, nasasamba, magpupuri sa Diyos at kasama din namin na makikinig ng salita ng Panginoon. We welcome you all. I hope na mabless po tayo sa umagang ito. For today, ang ating pong service ay magiging online service. Ayan, alam niyo naman po ang sitwasyon ng ating lugar. Muli pong i-restrict ang mga gatherings. Kaya po mananatiling online service muna po tayo. But don't worry, I believe na ang ating pong Diyos ay mabuti at mabiyaya. Sa mga susunod na panahon, siguro magkikita-kita muli tayo sa ating iglesia at magkakasama-sama po muli tayo. Pero ngayon po, sa umagang ito, nais ko po kayong imbitahan na maging ready po ang ating mga sarili, lalo na po ang ating mga puso at ating mga isipan sa mawi-witness po nating pagpapala na gagawin ng ating Panginoon. Kaya naman po, samahan niyo po ako sa isang panalangin bago po tayo dumako sa ating mga gagawin o ating pong programa sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat ikaw po'y napakabuti, ikaw po ay napakaganda. It's been a year, O Lord, nang nakaranas po kami ng malaking problema lalo na po sa pandemic na nararanasan namin. Bagamat nakakaranas kami ng ganito, Panginoon, kami po ay patuloy na magtitiwala sa iyo. At we will always remember yung kabutihan mo, yung wonders na nagawa mo sa aming mga buhay. At Lord, we claim the victory, Panginoon, na ang lahat pong ito, O Diyos, ay may reason ka, Panginoon. At ang tanging lang namin magagawa ay, Panginoon, ay magtiwala sa iyo. Magtiwala sa gagawin mo. At patuloy na mag-lean kami sa iyo. Lumakad, Panginoon, na kasama ka. Aming Diyos, patuloy po namin dinadalangin na patuloy mo kaming baguhin sa aming mga buhay. Patuloy niyo po kami na samahan at ang dalangin namin ay matulad kami sa iyo. At sa aming gawain na ito, nawa, Panginoon, mapagpala ang bawat kapatid namin na naririto. Sa mga kapatid namin na nakaranas ng sakit, nakaranas ng problema, nag-i-struggle sa anumang area ng buhay nila, Panginoon. Lord, tulungan niyo po sila. Tapikin niyo po sila, Panginoon. At ang dalangin ko, O Diyos, ay patuloy niyo po silang hawakan at patuloy niyo pong ingatan ang aming mga kapatid na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala mo. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan. Sa iyo po namin inaasa ang aming gawain. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Just a quick announcement po. This Holy Week, which is actually started today, this Palm Sunday, magkakaroon po tayo ng special scripture reading. So magi-start po yon mamayang 6 p.m. Mag-upload po kami ng video na binabasa yung scripture. So we encourage everyone na samahan kami na basahin yon at mag-free nung time na yon para sa gawain na yon. We will do that every day hanggang Easter Sunday. So, patuloy po nating alalahanin ang ginawa ng ating Panginoon sa ating buhay. Maraming salamat and I hope you will enjoy the rest of the service. So, have a great day and God bless. Magandang umaga po sa ating lahat. Samahan niyo po kami na umawit at magpuri sa ating Diyos sa mga oras na po ito.
Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 142. Panalangin upang tulungan ng Diyos. Isang maskil ni David nang siya'y nasa kuweba, ito ay isa ring panalangin. O Yahweh, ako ay humingi ng tulong. Ako ay maghihintay sa iyong pagtugon. Ang aking dinalay lahat kong hinain, at ang sinabi ko'y pawang suliranin. Nang ako'y halos wala ng pag-asa, ang dapat kong gawin nalalaman niya. Sa landas na aking pinagdaraanan, may handang patibong ang aking kaaway. Sa aking paligid nang ako'y lumingon, wala ni isa man lang akong makatulong. Wala kahit isa na magsasanggalang, ni magmalasakit na kahit sino man. Ako ay humibig kay Yahweh dumain. Sa tagapagligtas ako'y dumalangin. Tunay na ikaw lang ang mahalaga sa akin. Dinggin ang hibig ko, ako'y tulungan. Pagkat halos ako'y di makagulapay. Iligtas mo ako sa mga kaaway na mas malalakas ang mga katawan. Sa suliranin ko, ako'y hanguin, at ang pangalan mo ay aking pupurihin. Sa gitna ng madlang mga lingkod mo rin, sa kabutihan mong ginawa sa akin. Ito po ang salita ng Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat at sa Diyos ang papuri, kaluwalhatian, karangalan at pagsamba ngayong umaga sapagkat siya lamang karapat dapat tumanggap ng mga ito. Ngayong umaga ay ating ipagpapatuloy ang ating series na Salvation in Christ at ang ating paksa ngayong umaga, bagamat hindi natin matatapos, ito ay marahil ay 3 bahagi. Ang pamagat ng ating paksa ngayong umaga dito sa ilalim ng ating series ay A Closer Look at Salvation. A Closer Look at Salvation. At ito yung part 1. No? Dito ay meron tayong mga dapat na silipin at nasa sa inyo kung kayo maniniwala sa mga sasabihin ko. Sa akin, ang pagpunta sa langit ay sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos. Kapag ang isang tao ay tunay na sumampalataya kay Kristo at sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, siya ay papasok sa langit. No? Hindi ako naniniwala na ang langit o ang pagpunta sa langit ay pwedeng bilhin, hindi pwedeng bayaran, at hindi ito pwedeng pagtrabahuhan ni naman. Ang pagpasok sa langit ay sa kahabagan ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos. Kung sa tingin ninyo ang aking turo ay parang tila ganun ay mali ang inyong unawa. Hindi ganun yun. Ang sinasabi ko na kailangan nating gumawa at isagawa ay yung naranasan nating kaligtasan. We have to work out our own salvation. Kailangan nating isagawa. Ipamuhay ang ating kaligtasan. At marami sa Biblia, napakarami sa Biblia na ganyan ang sinasabi ng ating kaligtasan ay kailangan nating isagawa. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo naligtas na at uupo lang tayo, magko-computer tayo maghapon, magpe-Facebook tayo buong magdamag at wala tayong gagawin para sa ating kaligtasan. No, hindi at hihintay na lang natin yung langit. So sa madaling sabi, hindi ako naniniwala na kapag ang isang tao ay naligtas, petiks na lang siya, hihintayin niya na lang yung langit at tapos na. Hindi ganoon. Kung tayo ay naligtas, meron tayong tungkulin sa ibabaw ng lupa na maging asin at ilaw ng sanlibutan. At para mangyari yun, kailangan nating ipamuhay, isagawa ang ating kaligtasang naranasan. So dito titingnan natin yung mga bagay sa A Closer Look at Salvation. Part 1, Part 2, umaring Part 3. Titingnan natin yung mga bagay na yan. So gusto kong basahin natin ang Hebrews chapter 2, verses 1 to 4 ngayong umaga. Hebrews chapter 2, verses 1 to 4 at babasahin ko sa ang salita ng Diyos 2015. Ang sabi dito, kaya dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin para hindi tayo maligaw. Isipin ninyo, ang kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At tumanggap ng kaukulang parusa ang bawat taong lumabag o sumuway dito. Kaya hindi tayo makakaligtas kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasang ito. Dakilang kaligtasang ito.
Ang Panginoon mismo ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at pinatunayan sa atin na mga nakarinig sa Kanya. Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga himala at mga kamanghamanghang gawa at iba't ibang kakayahang kaloob ng banal na Espiritu na pinamahagi niya ayon sa Kanyang kalooban. Lord, sa umagang ito, pagpalain po ninyo ang aming pag-aaral. Kayo po ang maluwalhati sa aming kalagitnaan at gabayan niyo po kami, ang aming isipan, ang aming puso, ang aming diwa. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Sa inyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang salitang kaligtasan o salvation at yung mga katumbas na salita nito katulad ng iniligtas, ligtas, pagliligtas, yung mga yon ay maraming beses na ginamit o nabanggit sa Biblia. Pero sa Biblia, hindi iisa lamang ang kahulugan ng mga salitang ito. Yung paggamit nila ay hindi lamang iisa ang kahulugan. Madalas, ang mga Kristiyano kapag nagbabasa ng Biblia at nabasa nila yung salitang kaligtasan o salvation, halimbawa, no? Ang agad pumapasok sa isipan nila ay yung pagkaligtas mula sa impyerno patungo sa langit. At hindi ko sinisisi ang bawat isa na ganun ang pagkaunawa. Miski ako noon ang ganyan ang aking mentalidad na kapag nabasa ko yung salitang save, lalo na sa New Testament, no? Ito'y tumutukoy sa pagkaligtas ng tao mula sa impyerno patungo sa langit. Pero hindi laging ganun yun. Sa katunayan, no? Madalang yun. Yung kaisipan na yung kaligtasan ay kaligtasan mula sa impyerno patungo sa langit, madalang yun. Mas madalas ay yung kaligtasan na mababasa natin ay kaligtasan mula sa kasalanan. Kaligtasan mula sa kasalanan. Pero hindi lamang din yun ang ibig sabihin ng kaligtasan sa Biblia. Halimbawa, sa Exodo, ang sabi, babasahin ko sa New American Standard Bible, ang sabi, "But Moses said to the people, 'Do not fear. Stand by and see the salvation of the Lord.'" Do not fear. Stand by and see the salvation of the Lord. May nandun yung salitang salvation. Sa Tagalog, sa ASND, ang sabi, sumagot si Moises sa mga tao, "Huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito." Makikita ninyo ang pagliligtas. Sa talatang yan, ang salitang pagliligtas o salvation ay hindi tumutukoy sa kapatawaran ng kasalanan at pagpunta sa langit. No? Hindi yun ang sinasabi doon. Ang sinasabi dyan ay pagliligtas o deliverance na gagawin ng Diyos para sa Israel mula sa mga kamay ng taga-Ehipto, mga taga-Egypt. So yun ang ibig sabihin nun. Ganun din sa Matthew chapter 8 verse 25. Ang sabi naman doon, "The disciples went and woke him, saying, 'Lord, save us. We're going to drown.'" Binasa ko yung sa NIV. "Lord, save us. We're going to drown." Sa Tagalog, kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising, "Panginoon, iligtas niyo po kami. Malulunod na tayo." Hindi nila ibig sabihin na iligtas mo kami sa impyerno papuntang langit. O patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Hindi yun ang ibig sabihin nila. Kundi ang salitang save us or iligtas nyo kami ay nangangahulugan ng pagliligtas mula sa isang panganib. So hindi porke nabas natin yung salitang save, yan ay tumutukoy ng pagkaligtas mula sa impyerno patungo sa langit. Ganon din sa Matthew 24 verse 22. Ang sabi ni Jesus doon, sa NRSB, "And if those days had not been cut short, no one would be saved. But for the sake of the elect, those days will be cut short." And if those days had not been cut short, no one would be saved.
Sa magandang balita Biblia ang sabi, at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon, walang taong maliligtas. Yun ay tumutukoy naman doon sa panahon na nagkaroon ng Jewish-Roman War noong AD 66 hanggang AD 73, 7 years war, na yung panahon na yun ay talagang napakatinding pagkapighatian para sa mga Israel, na kung yun ay pinahaba, ang sabi ni Jesus, walang maliligtas na Hudyo sa kamatayan nung panahon na yun. Pero alang-alang sa mga hinirang, sabi ni Jesus, paiikliin ng Diyos ang mga araw na yon. So, iba naman ang pagliligtas doon. Yan ay pagliligtas mula sa kamatayang maaring maganap dahil doon sa gerang nangyayari. So, hindi dahil nabasa natin ang salitang kaligtasan o ligtas sa Biblia, ang kahulugan nun ay pagkaligtas mula sa impyerno at patunta sa langit. At gusto kong sabihin sa inyo, bihirang-bihira sa buong Biblia yung ganun. Yung pagkaligtas mula sa impyerno patungo sa langit. Ang mga sumampalataya kay Jesus, yung tunay na mga sumampalataya kay Jesus, hindi nila problema ang langit. Tiyak yun. Pero maraming sumampalataya kay Jesus na ang problema ay yung pagkaligtas nila mula sa kapangyarihan ng kasalanan dito sa ibabaw ng lupa, na hanggang ngayon, kahit na sila ay 30 taon ng Kristiyano, tila baga sila ay nahandong pa rin. Meron pa rin pagkabihag sa kasalanan. At least merong isang bahagi sa buhay nila na talagang alipin pa rin ang kasalanan. At ito yung tinitingnan natin. Sa mga nakaraang pagtuturo ko, yan ang aking binibigyan ng diin. Yung pagkaligtas, yung pagkaroon ng pagbabago ng buhay, na tayo ay maging ilaw at sanlibutan maging ilaw at asin ng sanlibutan ito. So, tingnan natin yun. Yung mga salita ngayon, huwag tayong basta nabasa natin ang kaligtasan, ang iniisip agad natin ay pagkaligtas mula sa impyerno patungo sa langit. Tungkulin natin bilang mambabasa ng Biblia, no? Na alamin kung ano ang konteksto ng isang salita na ginamit bago tayo magbigay ng konklusyon tungkol sa salitang iyon. Minsan naman, hindi ginagamit yung salitang kaligtasan o ligtas, pero nahandoon yung diwa ng kaligtasang gawa ni Kristo. Halimbawa niyan, doon sa Kolosas, Kabanata 3, mga talata 1 hanggang 4, ang sabi doon ni Pablo, yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay. At kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Nakita nyo, walang binanggit na salitang kaligtasan dito. Pero nahandyan ang diwa ng pagliligtas. At makikita nyo yung 4 na talata na yan. Kung ano yung sinasabi ni Pablo dyan, yan din ang binibigyan diin ko sa inyo. Nahandyan ang kaligtasan. Pero binibigyan din ni Pablo yung yamang binuhay kayong muling kasama ni Kristo, itoon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. Ang ibig sabihin, ini-encourage ni Pablo ang mga taga-Kolosas na mamuhay ng tama, na naayon sa turo ni Kristo. Hindi gaano binigyan ni Pablo yung pagpunta sa langit. Pero sa talata 4, ang sabi niya, si Kristo ang inyong buhay. Kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang kaluwalhatian. Wala nang problema dun eh. Walang problema yung sa langit. Ang malaking problema, at kung babasahin niyo yung mga susunod na talata dyan, mula verses 5 hanggang yung pababa, makikita niyo na binanggit ni Pablo kung ano ang dapat gawin ng isang nagsasabing ligtas na. So, diyan hindi nabanggit ang salitang kaligtasan, pero nahando ng diwa ng kaligtasan. Sa Romans chapter 8 verses 1 and 2, ganito naman ang mababasa natin. Kaya ngayon,
hindi nahahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Kristo Jesus. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay buhay. Nahandyan ang diwa ng kaligtasan. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Hindi nabanggit ang salitang kaligtasan, hindi nabanggit ang salitang salvation, pero ang diwa at konsepto ng tunay na kaligtasang gawa ni Kristo o dulot ni Kristo sa buhay ng isang sumasampalataya sa Kanya ay walang dudang napapaloob sa mga talatang yan. So kung iisipin nyo, malawak ang ibig sabihin ng kaligtasang kaloob ng Diyos. Hindi lang ito pag-iwas sa impyerno at pagtungo sa langit. So dito sa tinatalakay natin, titingnan natin yung mga bagay na yan. Ano ba ang kaligtasan? Kaya nga, a closer look at salvation. Ano ba yung kaligtasang itinuturo ng Biblia? So, malawak yung konsepto at diwa ng kaligtasan na itinuturo sa Biblia. Hindi lang ito pag-iwas sa impyerno patungo sa langit. Sa katunayan, ang ilang napapaloob dyan sa kaligtasan na itinuturo ng Biblia ay ang kapatawaran ng kasalanan. Na ngayon ay baka mabanggit natin yung kapatawaran ng kasalanan. Yung buhay na walang hanggan. Sa buhay na walang hanggan, kasama dito yung regeneration, pagiging born again, dahil yun yung new life in the kingdom of God, sanctification o yung pagiging tulad ni Kristo habang nasa lupa, yung glorification, yung immortal life with God, yung buhay na hindi mamamatay o walang kamatayan na kasama ang Diyos. Yan ang kasama sa eternal life. At pagkatapos, kasama dyan sa salvation na yan, ay yung restoration of all things, renewal of all things. Tatalakayin natin yan, babanggitin ko sa aking pagtalakay ng kaligtasan dito sa series natin. Babanggit natin yung ilan mga iyan sa pag-usad pa natin, ang ilang bagay tungkol dyan. Hindi natin tatalakayin ng buong-buang mga yan, mababanggit lang natin yan at bibigyan ko ng paliwanag kung ano ibig sabihin ng mga yan. Pero yan ang ilang mga bagay na napapaloob sa kaligtasang ginawa ni Kristo doon sa krus. So, tingnan natin yung forgiveness, yung kapatawaran ng kasalanan. Ang kasalanan, sin is rebellion against God. Okay? Sin is rebellion against God. Ito ay hindi lang basta simpleng paggawa ng pagsuway o hindi lamang ito simpleng pagsuway sa Diyos. Ito ay ang kasalanan ay pagre-rebelde laban sa Kanya. Sa oras ng isang tao ay magkaroon ng isip at nagpasya siya na siya ay magkasala, siya ay nahandoon sa landas ng pagre-rebelde laban sa Diyos. Ang kasalanan ay isang napakabagsik na prinsipyong spiritual or spiritual principle. Ito ay isang napakabagsik na prinsipyong spiritual. Ang nakikita nating epekto o bunga ng kasalanan sa ating paligid dito sa mundong ito, sakit, kamatayan, at yung paglaganap ng krimen ay bahagi lamang ng makamandag na dulot ng kasalanan. Lalo-lalo na sa spiritual na daigdig ng ating buhay. Yung epekto nito sa ating kaluluwa. At doon mismo sa spiritual realm na kinalalagyan ng mga spirito, merong digmaan doon, merong pakikipagbaka doon, merong labanan doon. Yan ay bunga ng kasalanan. Pagre-rebelde sa Diyos, sa madaling sabi. So, makikita ninyo sa Biblia na makamandag ng kasalanan. Ang kasalanan ay pumasok sa daigdig para Para nakawin ang kaugnayan ng tao sa Diyos, para alisan ng tunay na diwa ang tao, at para wasakin ang buhay ng tao. Yan ang ginawa ng kasalanan. Pero hindi alintana ng tao yan. Para sa kanya, parang normal lang ang kasalanan. Parang napakadali lang magkasala. Pero yun ang ginagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Sa bahagi ng buhay niya,
hindi niya nakikita yon na ganito ang epekto nun. May mga bahagi sa buhay niya na hindi niya nakikita yon. Pero ang totoo, kapag ang isang tao o ang ating paglakad sa kasalanan, no, ang ating paglakad sa landas ng kasalanan ay isang kapahayagan natin ng pagiging kaaway natin ng Diyos, no? Ang paglakad natin sa landas ng kasalanan ay isang deklarasyon natin na kaaway natin ng Diyos. Bagamat hindi natin sinasabi yan sa Diyos ang tuwiran, pero yun. Kapag tayo ay lumakad sa landas ng kasalanan, yan ay isang deklarasyon na kaaway natin ng Diyos. At dahil kaaway natin ng Diyos, wala tayong totoong pagmamahal sa Kanya. Hindi natin siya kayang mahalin. Maaring sabihin natin yun na mahal kita, Panginoon, o mahal ko ang Diyos, pero yun ay sa bibig lamang. At kung malalantad ang tunay na lagay ng ating puso, makikita roon na talagang wala tayong pagmamahal sa Diyos, bunga ng ating kasalanan. We cannot love God because we are disobeying Him. Hindi pwedeng pagsamahin yung love and obedience. Maliwanag na sinabi ni Jesus doon sa John chapter 14 verse 15. If you love me, you will obey my commandments. Kung minamahal niyo ako, susundin niyo ang aking mga utos. Yun ang sinabi ni Jesus. So hindi pwedeng pagsamahin yung pag-ibig at pagsuway. At dahil wala tayong pag-ibig sa Diyos, ang tanging meron tayo ay pagsuway sa Kanya. Bunga ng ating pagiging makasalanan. Bunga ng ating pagre-rebelde sa Kanya. At dahil ganyan ang kalagayan natin, no? Nasa ganyang kalagayan tayo, hindi makapaghari ang liwanag. Hindi makapaghari ang katuwiran sa daigdig. Bakit? Dahil tayo na mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos na mamahala dito sa daigdig na Kanyang nilalang, ay walang liwanag. Walang liwanag. Kaya ang daigdig ay naging madilim. Naging alipin ng kadiliman. Napailalim sa kaharian ng kadiliman. Dahil tayong mga dapat sana na namamahala sa daigdig na ito ay dapat sana ay nagliliwanag, hindi ganun ang nangyari dahil nagkasala tayo, dahil naghari ang kasalanan sa atin. Kaya ang daigdig natin ay naging madilim. At yun ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito. Para masolusyonan ang problemang yan, yung matinding problema na yan na ang daigdig ay nasa kadiliman, sinugo ng Diyos ang Kanyang anak. At ang sabi ni John, no, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagkaroon ng liwanag nung dumating si Kristo. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw. At hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Ito ang tunay na ilaw, sa verse 9, ito ang tunay na ilaw, dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating si Jesus dito sa ibabaw ng lupa, dito sa sanlibutan, sa madilim na sanlibutan, sa madilim na sangkatauhan, tigib ng kasalanan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at kaharian ng kadiliman, dumating si Kristo dito. Hindi para maging apoy ng paghukom ng Diyos. No? Hindi siya naparito bilang apoy para sunugin ang lahat ng mga makasalanan. Hindi siya naparito na parang isang kidlat para tamaan ang lahat ng mga nagkakasala. Hindi siya naparito na umuusok ang tenga at galit na galit sa mga makasalanan. At hindi siya naparito para kondinahin ang sinuman, ang buong sangkatauhan. Sa halip, ano ang sabi ni Jesus mismo? Naparito siya upang iligtas ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Siya yung ating Savior. Siya yung ating tagapagligtas mula sa kadilimang
kinalalagyan natin mula sa kasalanan na umaalipin sa atin. Hindi siya naparito para dalhin tayo agad sa langit, kundi bigyan tayo ng buhay na masagana. Ibalik yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. At ang tawag doon ay eternal life. Yun ang layunin ni God, na ibalik sa atin yung buhay na yun. Maranasan natin dito yun. At ano sabi ni Jesus? You are the salt of the earth. You are the light of the world. Dapat nating gampanan yun. Huwag tayong umupo lang at hintayin ng langit. Ang langit, tiyak yun. Ulitin ko sa inyo. Pero, mahabag tayo sa ating kinalalagyang sangkalupaan na nangangailangan ng liwanag. Hindi hinihintay ng sanlibutang ito ang mga makasalanan para magsisi. Hindi niya hinihintay ang sarili niya para magsisi. Ang hinihintay niya ay ang mga nakapagsisi na, ang mga meron ng relasyon kay Kristo, hinihintay ng madilim na sanlibutan na magliwanag sila. Upang sa ganun ang liwanag na ito ay kumalat ng kumalat. At yan ay magmumula sa church, sa mga Kristiyano. Kaya nga sabi sa Biblia, judgment begins at the house of the Lord. Tayo ang dapat na magsimula nito. So si Kristo ay naparito para gawin yun, para iligtas ang mga tao, ang sangkatauhan. Kaya nung nandito pa siya sa lupa, makikita niyo si Jesus na nagpatawad ng ilang tao, di ba? Na lumapit sa kanya, pinatawad niya at nagulat yung mga Hudyo. Sabi nila, ang Diyos lang pwede magpatawad, bakit ka nagpapatawad ng kasalanan? Tandaan niyo, si Kristo hindi pa namamatay, pero nagpapatawad na siya. Ang iba, ang konsepto, ang kamatayan lang ni Kristo, ang dahilan ng pagpapatawad ng Diyos. Hindi ganun, hindi yun. Hindi, no? Bago pa man namatay si Kristo, nagpapatawad na si Kristo, at yun ay nagpapakita lamang na bago pa man mamatay si Kristo, meron ng puso ang Diyos na patawarin ang sangkatauhan. Gusto niyang patawarin ang sangkatauhan mula sa kanilang kasalanan. At ang pagpapatawad, yung forgiveness, ang unang hakbang ng Diyos para maipagkasundo niya ang tao sa kanyang sarili. Hindi pwedeng ipagkasundo ng Diyos ang mga taong makasalanan sa kanyang sarili dahil ang Diyos mismo, kailangan ang mga tao ay wala ng kasalanan. At para mawala yung kanilang kasalanan, kanina ba sila nagkasala? Sa Kanya. So, therefore, kailangan patawarin niya sila bago niya maipagkasundo ang mga tao sa Kanya. At yun ang unang ginawa niya, patawarin sila. Ginawa ng Diyos yan sa pamamagitan ni Kristo. Nung si Kristo ay namatay sa krus, naging ganap ang pakikipagkasundo o pakikipagkaibigan ng Diyos sa tao. In short, napatawad na ng Diyos ang sangkatauhan sa kanilang kasalanan at ngayon ay hindi na sila itinuturing ng Diyos na kaaway, kundi kaibigan na. Kaibigan na. Basahin natin sa Romans 5. Sabi sa Romans 5:10, dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Sa 2 Corinthians 5, ang sabi, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway. Pero sila lang ba? Sila lang ba ibinilang na kaibigan at hindi nakaaway? Ang sabi ni Pablo, at pinagkatiwalaan niya kami upang maging lingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. At hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Di ba ang ganda ng ginawa ng Diyos? Wala siyang nire-require sa atin. Pansinin nyo rito hindi nabanggit ang pananampalataya dito. Hindi nabanggit yung pananampalataya. Ang nabanggit yung ginawa ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, ang sabi, sa pamamagitan ng kanyang
sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak, tayo ay ibinilang ng mga kaibigan ng Diyos. Ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. Sabi naman sa verse 19 ng 2 Corinthians 5, ang sabi, ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao ay ibinilang ng Diyos na kaibigan. Winasak ng Diyos at winakasan ng Diyos ang kapangyarihang nagdudulot ng di pagkakasundo sa pagitan niya at ng tao. Winasak niya at winakasan niya yung kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na winasak at winakasan niya? Walang iba kundi yung kasalanan. At yun ay ginawa niya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Kung makapangyarihan at napakabagsik ng kasalanan, mas makapangyarihan at mas mabisa ang kamatayan ni Jesus doon sa krus at ang pagpapatawad ng Diyos. So, ulitin ko yun. Kung makapangyarihan at napakabagsik ng kasalanan, mas makapangyarihan at mas mabisa ang kamatayan ni Jesus at ang pagpapatawad ng Diyos. Pero bakit hanggang sa ngayon, Pastor, marami pa rin nabubuhay sa kasalanan? Gandang tanong yan. Bakit hanggang sa ngayon? Kung inari na tayo ng Diyos na kaibigan at pinatawad na yung ating mga kasalanan, bakit maraming tao pa ngayon ang namumuhay sa kasalanan? Yan ay dahil sa alinman sa tatlong dahilan. Una, hindi nila alam na sila'y napatawad na ng Diyos, kaya patuloy sila sa pagre-rebelde sa Diyos. Pangalawa, ayaw nilang makipagkasundo sa Diyos. At pangatlo, hindi sila naniniwala sa Diyos and therefore, hindi sila naniniwala na kailangan nilang makipagkasundo sa Diyos. So, yung tatlo yun, ulitin ko. Hindi nila alam na sila ay napatawad na ng Diyos, kaya patuloy sila sa pagre-rebelde sa Diyos. Pangalawa, ayaw nilang makipagkasundo sa Diyos. Tuwirang ayaw nilang makipagkasundo sa Diyos. Kahit kilala nila, alam nilang may Diyos, pero ayaw nilang makipagkasundo sa Diyos. Yung pangatlo, hindi sila naniniwala sa Diyos. May mga taong hindi naniniwala sa Diyos, kaya hindi sila naniniwala na kailangan nilang makipagkasundo sa Diyos na yun. So, yun ang dahilan kung bakit may mga tao pa rin makasalanan. Kung paano ang kasalanan ay bunga ng malayang pagpapasya o free will ng tao. Ang pagpapatawad ng Diyos ay kailangang tanggapin, no, sa pamamagitan ng malayang pagpapasya. Hindi pwedeng isaksak ng Diyos yung kanyang pagpapatawad sa tao. Ginawa ng Diyos yung pagpapatawad, tapos na yun. Sa parte ng Diyos, nagawa niya na yung kanyang bahagi. Pinatawad niya ang tao sa pamamagitan ng krus. Pero kailangan tanggapin yun ng tao para magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Kaya nga ang sabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians 5:20, kaya nga kami, sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Ginawa na ng Diyos yung bahagi niya. Pero maliban na tumugon ng tao sa pakikipagkasundong ginawa ng Diyos, mananatili siya sa kapangyarihan ng kasalanan. Bagamat sa parte ng Diyos, napatawad na siya at kaibigan na siya ng Diyos, sinuturing na siya ng Diyos na kaibigan, pero sa parte niya ng tao, kung hindi niya tatanggapin yun, ay rebelde pa rin siya. Ayan walang iniwan sa mga karaniwang nararanasan natin, di ba? Halimbawa, may kaibigan ka, BFF kayo, halimbawa, biglang nagkaroon ng alitan. Bawa, nililigawan mo, niligawan niya rin. So, nagkaroon kayo ng sama ng loob. Nagkagalit kayo, no? Ngayon, dumating yung panahon na after isang buwan, no? Nagpatawad ka, o kaya siya nagpatawad, isa sa inyo nagpatawad na, at itinuring na uli yung binalik niya, gusto niya na ibalik yung relationship niya, yung pagiging magkaibigan niya, ino-offer niya, sige, pinapatawad na kita, kalimutan na natin yung nangyari.
friends na uli tayo. Pero, imbis na tanggapin niya yon, nagmatigas siya. Di ba nangyayari yan? Yung pride niya umiral. Hindi ko matatanggap yung ino-offer mo na yan. Hindi na tayo magkaibigan. So parang ganon. Nangyayari yung ganon eh. So hindi na sa party mo, pinatawad mo siya. Sa part mo, tinuturing mo siyang kaibigan, pero siya hindi kanya itinuturing na kaibigan. Ganon din kay God. Pinatawad ng God ang mga tao dahil kay Kristo, sa ginawa ni Kristo sa krus. Pero hindi tinanggap ng tao. Nagmalaki ang tao. O kaya hindi nila alam na pinatawad na sila ng Diyos. So, kahit ikaw, tao sa puso mo yung pagpapatawad mo, pero hindi naman niya tinanggap, hindi rin mag-work yung reconciliation. Kaya anong sabi ni Pablo? Makipagkasundo kayo sa Diyos. Dahil pinatawad na kayo ng Diyos, ni God, kaya makipagkasundo kayo sa Kanya. Pero, we have been forgiven. At part ng salvation, bahagi ng kaligtasan niyang pagpapatawad na yan. At yan ay bahagi ng ginawa niya. Itong darating na mahal na araw, bahagi yan. Na nung siya'y napako sa krus, naging ganap yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sabi nga, napakaganda nung sinabi doon sa 2 Corinthians na ang sabi niya, sa verse 19, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. Kung tayo ay tumanggap sa alok na ito ng Diyos, doon sa reconciliation na ginawa niya, kung tinanggap natin yung pagpapatawad ng Diyos, di ba napakaganda nun na tayo ay pinatawad na ng Diyos? Pero wag tayong dapat maging abusado. Kung tinanggap natin yung pakikipagkasundo na yun, mamuhay tayo bilang kaibigan ng Diyos. Mamuhay tayo na talagang in love sa Kanya. Dahil yun naman talaga yun eh. Ibinalik ng Diyos yung hindi natin matatapos ngayon. No? Next time, talakayan natin yung bunga o yung purpose ng forgiveness. Yung layunin ng pagpapatawad, bakit tayo pinatawad ni God. At ang isa dyan ay yung maibalik tayo sa Kanya. No? Love na uli. Parang yung magkaibigan na dating nagkagalit, pagkatapos nagpatawaran, ibinalik nila yung kanilang friendship. At namuhay sila happily ever after. Ganun din dapat tayo. Na kung tayo tumanggap doon sa pagpapatawad ng Diyos, mamuhay tayo na talagang merong kaugnayan, masayang kaugnayan. Ang Diyos ay sinusunod natin, ang Diyos naman ay pinagpapala tayo. Give and take. No? At talagang ibinibigin natin kay God yung karapat-dapat sa Kanya dahil kaibigan natin siya. Bagam Diyos natin siya, pero kaibigan na rin natin siya. Mahalaga na maunawaan natin yung bagay na yan. We have been forgiven. Maaaring hindi kayo maniwala na ang lahat ng tao ay pinatawad na. Nasa sa inyo yan kung ayaw niyong paniwalaan yun. Pero, yun ang nakita ko sa Biblia. God has forgiven every one of us, lahat ng tao, dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus. Kailangan lang nilang gawin ay tanggapin at malaman. At yun ang papel natin. Malaman nila na sila'y pinatawad na ng Diyos. Baka hindi nila alam yun eh. Kaya hindi sila namumuhay ayon doon sa ganung buhay. Dapat malaman nila na sila'y pinatawad ng Diyos. Lahat ng tao ay pinatawad na ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. At yung kamatayan ni Kristo na ating ginugunita itong linggong darating, itong sanlinggong darating, lalo na sa Biyernes na darating, yung kamatayan niya na ginugunita natin, yun ang dahilan kung bakit nangyari yan. Ang Diyos ang may gawa niyan. Ang sabi ni Pablo, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi nakaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maging lingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. So, forgiveness. Yun ang unang-unang bahagi ng kaligtasan. At maaaring kayo ay hindi pa nakakaranas ng kapatawaran ng Diyos. Maaaring hindi nyo alam
na pinatawad na kayo ni God. No? Totoo yun. You have been forgiven. Ano man ang nagawa niyo, kasalanan, ano man ang nagawa niyo sa buhay, pinatawad na kayo ni God at hinihintay niya lamang na magsimula kayo ng bagong buhay sa Kanya. Simulan niyo yung relationship sa Kanya, yung friendly relationship sa Kanya. Yun ang hinihintay niya ngayon sa inyo. At yun nga ang sigaw ni Pablo, makipagkasundo kayo kay God dahil pinatawad na kayo. Hindi niya na tinatandaan ang inyong mga kasalanan. So kung nahandun kayo sa ganong kalagayan, ito yung araw, ito yung oras na pwede kayong magsimula ng inyong maganda na kaugnayan kay God sapagkat ginawa niya na yung kanyang bahagi. So hinihintay niya kayo. Tayo manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po sa pag-ibig mo, sa kagandahang loob mo. Kay Kristo mismo na yung anak na inalay ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng sangkatauhan. Salamat, Lord, dahil sino mang tao na nasasadlak sa kapangyarihan at pagkaalipin ng kasalanan ay meron ng kakayanan at kalayaan na lumapit sa iyo dahil ginawa na ni Kristo ang daan patungo sa iyo, Panginoon. Lord, sa umagang ito, kung meron ng mga tao na nakakapanood ng mensaheng ito at nasa ganun silang kalagayan, hipuin mo sila at Lord, pangusapan mo sa sila na ito na yung oras na maaari silang magsimula ng bagong kaugnayan sa iyo. Akin silang hinahabilin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.